binabakbak ang mga kalsadang mukhang maayos pa. Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Siguro, marami ng beses nakakita ka ng ganito. Maayos pa naman ang kalsada, pero binabakbak pa rin ng mga trabahador. Bakit nga ba ganon? Sayang naman, di ba? In this episode, aalamin natin kung bakit ginagawa ng gobyerno ito. And you'll be surprised na minsan, may sense pala ito. Pero minsan, baka hindi rin. Una sa lahat, merong tinatawag na preventive maintenance. Kahit mukhang okay ang ibabaw, baka sa ilalim ay may kahinaan na. Parang ngipin na mukhang okay sa labas, pero may cavity sa loob. Kapag hinihintay pang lumala, mas mahal pa ang gastos sa pag-repair. Kaya mas mabuti nang ayusin habang madali pa, bago pa maging malaking sira. Ang kalsada ay may base at sub-base layers sa ilalim ng simento o asphalt. Kapag may pumasok na tubig sa mga maliliit na bitak, humihina ang pundasyon nito. Hindi mo agad makikita, pero mararamdaman mo kapag nagka-potholes na o biglang bumigay ang daan. Minsan naman, hindi lang repair. Upgrade pala ang ginagawa. Pwedeng dagdagan ng lane, ayusin ang drainage, o palitan ng mas matibay na concrete mix. Kahit mukhang okay ang kalsada, baka hindi na ito pasado sa bagong design standards ng DPWH. Pero ito na. Isang malaking dahilan din ay ang budget utilization. Kapag may pondo na kailangan gamitin bago matapos ang taon, kailangan nila itong gastusin. Kasi kapag hindi, mababawasan ang budget next year. Kaya minsan, kahit okay pa ang kalsada, ay sige na, aspaltuhan na rin natin para di mabawasan ang budget. Another issue, kulang sa coordination. Minsan, bagong ayos pa lang ng DPWH, biglang huhukayin na naman ng water district o internet provider. Paulit-ulit tuloy, parang walang katapusan. Kung sabay-sabay sana ang planning ng mga ahensya, hindi sayang ang pera, oras, at tiwala ng tao. At syempre,
hindi rin natin maiiwasan, may mga kaso rin ng mismanagement o corruption. Minsan, pinapaganda lang ang kalsada para lang magamit ang pondo o kumita ang kontraktor. Kaya may mga report din na tinatawag ng COA na unnecessary repairs o overlapping projects. Hindi lahat ng project ganito, pero kailangan nating maging mapanuri at magtanong. Dahil pera nating lahat ang nakataya. Sa totoo lang, hindi lahat ng binabakbak na kalsada ay sayang. Minsan, ito ay preventive o upgrade para sa mas ligtas at matibay na daan. Pero minsan, may kailangan din tayong bantayan at ipagtanong bilang mamamayan. Kaya next time na may makita kang binabakbak na mukhang maayos pa, huwag agad mainis. Pero huwag din agad manahimik. Magtanong, mag-obserba, at patuloy na magpakatotoo sa konkretong kaalaman. Don't forget to like, share, and subscribe for more civil engineering explained in simple terms. Konkretong kaalaman, kita-kits!